katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil mo lang sa Pau! Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po ma-order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas ang mantika. Kasama ng mask, hugas at iwas, protektado tayo pag may-raise bakuna. Patunayan ligtas at mabisa ang best bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre na ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Narito na ang mga nagpapagang balita. Bakuna sa mga bata, sinimulan na sa Benguet. Department of Health tuloy ang gimmick para makahikayat ng mga bata. At ang obis sa Cordillera, tumadami. Ng pang-aabuso sa mga bata at mga kababaihan, tumaas sa kasagsagan ng pandemya. Mga smuggled na gulay, nasabat sa Subic. Malaki sa Abra, nahuli dahil sa Granada. At pelikulang tumatalakay sa kalbaryo ng mga frontliner, wagi sa Film Festival. Sa Highland TV News Center Baguio. Ito ang Zone Headlines. Naimbag nga malem amyanan na Luzon, hatid namin ang mga may init na balita. Sinimulan na sa lalawigan ng Benguet ang pagbabakuna sa mga bata. Tagumpay naman ang gimmick ng Department of Health para mahikayat ang mga bata na magpabakuna. Magbabalita, Charles Liman. Look at me, oh. Ipinabakuna kanina ni Karen ang anak nitong 5 taong gulang na si Ivan. We're done. Ahirapan dahil may takot ito sa karayom. Pero di nagtagal ay natapos din.
Isa si Ivan sa mga batang nagpabakuna sa unang araw ng vaccination sa Benguet. Ay po yung kitchen sa tayon na kagsugdi ipinormal. So nga dawat amin ka kita parientes. Ipabakuna yung dagita anak yun. Kang kayo man niya agbut-butang. Kaan nga dagita sa bali tidan-dan nyo. Aabot sa higit 60,000 na mga bata sa probinsya ang nakatakdang bakunahan. Niyak ng mga eksperto ang kaligtasan ng mga bata. That the present COVID-19 vaccine for 5 to 11 years old is very safe. It has been studied all over the world from the first world countries and from the data that we gathered for children 5 to 11 years old which were given the vaccine. Kaya para mapakalma pagkatapos ng pagbabakuna, makakatanggap ang mga bata ng libreng ice cream, freebies o kaya manood na lang ng cartoons. Ito ang pakulo ng Department of Health upang mahikayat ang mga bata na mabakunahan. Katuwang sa pagbabakuna ang 2 pagamutan sa probinsya at iba't ibang vaccination sites. Samantala, sinusuyod naman na ang mga barangay sa probinsya upang mahanap pa ang mga natitirang eligible population na babakunahan. Guys, the fevers yung team natin, and they are all, with the vaccination team, may mga nagbabarangay na at the same time, nagma-map out na sila kung sino yung mga eligible population to be vaccinated na hindi vaccinated. Papalo na sa 202,982 ang fully vaccinated sa probinsya mula sa target na 391,371 na eligible population ng probinsya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Tumaas ang bilang ng mga batang obese sa Cordillera mula nang magsimula ang pandemya. Kung ano ang epekto nito sa kanilang kalusugan, alamin natin sa report ni Randy Guzman. Madaming pamilya ang umasa sa mga ayuda mula nang magsimula ang pandemya. Noodles lang, o noodle, dagi jayda ko ngay. Dagi jayda magatgatang dita da grocery nga da duma nga makan dilata. Dahil din sa limitadong paglabas, isa sa mga madalas na gawin ng mga bata ay kumain ng kumain. Ada dagitoy apok. Iso imang manganda, dagi jay chichirya. Isa ito sa nakikitang dahilan kung bakit tumaas ang bilang ng mga batang sobra ang timbang. Isang ding factor dito sa kung bakit tumaas ngayong pandemic is syempre yung mga bata nasa bahay lang. Nasa bahay lang sila, wala silang physical activity. So yun din yung possible na causes ng pag-increase ng obesity. Sa kanilang datos noong nakaraang taon, 3,623 sa 21,834 na batang 5 taong gulang pababa ang obese sa buong rehiyon. Mas mataas ito sa datos na 3,332 noong 2019 at 3,476 noong 2020. Cute man daw tignan ang mga batang matataba, dapat daw itong agapan habang maaga. Ang pinopromote natin dito is behavior change. Pero alam natin na it takes time for that, hindi siya overnight. So ang sinasabi din natin is mga parents to limit, yung sinasabi natin, limitahan nila yung pag-gadget lang and increase yung physical activity or gawa sila na activities inside the home. Pwede din naman yung mga activities na pangbahay, gawaing bahay. Turuan natin yung mga bata para gumalaw-galaw din sila doon sa kanilang mga bahay. And make sure po natin na yung mga, kung binibigyan man tayo ng ayuda, yung mga food packs, mix natin sila ng vegetables, ganun, para mas maging nutritious. Malaki kasi ang epekto nito sa kalusugan. Madaming effect ang malnutrition actually. Firstly is effect sa development ng cognitive din ng bata, pag overweight sila, and yung susceptibility sa mga sakit, infection. Both case it's either obese siya or underweight siya, yung immunity, madaling kapitan ng sakit. And in the long term, yung sinasabi nating non-communicable diseases, sila yung prone doon. Panawagan din ni Chiva Lido, isang nutrition advocate, bigyang pansin ang mga ganitong problema.
Panawagan namin sa mga lokal na leaders natin, national local leaders, you have to take a look at yung ating nutrition situation sa lugar ninyo. Because undernutrition in the Philippines for the past 30 years, no government, no administration was able to successfully address it. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, patuloy na sumisigla ang online selling. Nagpaalala naman ang DTI sa mga patakaran na kailangang sundin. Magbabalita, Jade Abelador. Ayan, perfect din to. Pang-OOTD nyo ulit sa mga beach. Super may in love sa inyo mga jowa nyo. Kaya, remind nyo na din tong white 2-piece for only 200 pesos only. Patok na patok ngayon ang online selling. Marami na rin ang umasenso dahil dito. Isa na si Blessed Jaira Yadiadok, 23 taong gulang na estudyanteng tubong Baguio City. 6 na taon na niyang racket ang pagbebenta ng swimwear gamit ng Facebook. Tayong one-piece na tropical design ng cut niya. I have this parang mantra talaga kasi na begin with an end in your mind. Super effective to para sa akin, lalo na kung gusto mo talagang makuha yung gusto mo. So talagang sabi ko, by January 2020, hindi naman siguro imposibleng makaipon ako ng pambili ng sarili kong sasakyan within 6 months. So by that time, sa tulong na din ng family ko at saka ng mga loyal customers, mga repeat buyers na hindi lang dito sa Baguio, kundi mas nag-boom pa pati sa ibang lugar, unti-unti ako nakakaipon at palaki na din yung savings ko hanggang sa ayun na nga, July 2020, nabili ko na yung una kong sasakyan na kuha ko na sa akin na at yun, nakamit ko na yung pinapangarap ko. Dahil sa patuloy na pagbebenta online, dumami ang mga mamimili ni Jaira. May mga order na rin mula sa labas ng lungsod. Sa lakas ng bentahan, nakapagpundar na siya ng sariling sasakyan. Dahil dumarami na ang mga negosyong nagsisimula at lumalago online, pinapaalala ng Department of Trade and Industry na may ilang patakarang kailangan sundin ng mga online sellers. Dito sa DTI, they will have to get their business name registration and then they get their registration din sa SSS and BIR before they proceed to the City Hall or Municipal Hall for that matter para makapag-engage sila sa business. Hindi daw kasi basihan ng pagkakaroon ng physical shop o stall para maging ganap na negosyo. Basta't may anumang regular na transaksyon ng pagbebenta, kinakailangan kumuha ng mga permit para maging opisyal at legal ang operasyon. Regardless kung physical store ka or brick and mortar store ka or purely online yung presence ng business mo, if you engage in any business activity, you have to register similar to yung typical na business na nag-ooperate. Kapag napatunayang hindi nagparehistro ang isang online business, maaari silang habulin ng Bureau of Internal Revenue o BIR para sa buwis na kinakailangan nilang bayaran. Pwede ring maipasara ang negosyo. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Naobserbahan ang pagtaas ng mga kaso ng pang-aabuso sa kabataan at kababaihan sa rehiyon ng Cordillera sa kasagsagan ng pandemya. Magbabalita, Charles Limon. Sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa nakarang 2 taon, nakipagsabayan din sa pagtaas ng mga kaso ang pang-aabuso sa kababaihan at kabataan. Nakatala po tayo ng 584 noong 2020 cases at bumaba po ito noong 2021 which is 560. So, bumaba po siya ng 24 cases po. Yung top 3 cases po natin dito sa Cordillera is violation of yung RA 9262 or the Anti-Violence Against Women and Children Act. Followed po ng rape. And pangatlo po na top is yung Republic Act 7610 or yung sa Anti-Child Abuse Law. Karamihan sa mga suspect ng mga kaso ay mga kakilala o mismong kasama sa bahay. Sa kabila nito, walang magawa ang mga biktima kundi manatili sa bahay dahil sa pandemya. Pero ikinatuwa ng PNP ang paglantad ng mga biktima para magsumbong. So far, sir,
marami naman na po yung mga nagpa-file na po ng cases. Gone were the days na, di ba, pinag-uusapan na lang sa pamilya. Pero karamihan po, at wala pa po akong na-encounter dito as per sa data namin, karamihan naman po is na-file sa case. Ayon sa isang NGO, isa ito sa mga napag-iwanan ng pansin sa kalagitnaan ng pandemya. Siyempre lahat ng tao nakadraw ang attention niya doon sa cases ng COVID, and you see that in social media. Every day it's in the news. So yung attention natin napo-focus doon. Ganon din yung, for example, violence against women, domestic violence. So it's still very high. Tapos nilockdown mo yung mga kababaihan doon sa mga abuser nila. Dahil sa laki at lawak ng rehiyon, mayroon pa raw mga pang-aabusong hindi na isusumbong sa mga kinauukulan. Kaya panawagan ng pulisya, huwag matakot magsumbong at maging mapagmatsyag sa mga senyales ng pang-aabuso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa ating batas, pag merong kang cause of action against somebody or an entity, you should file yung cause of action na yan within a reasonable period of time. At pag hindi mo final immediately or within a reasonable period of time, your action will be barred by laches or what they call as stale demands. No? Laches in general is a failure or neglect for an unreasonable and unexplained length of time to do that what you are supposed to do by exercising your right to file an action, and there should be due diligence when a cause of action belongs to you, and you must act on it within a reasonable period of time. Ang sinasabi naman ng laches or stale demands, this is based on public policy. It requires rule of law, it requires peace of society, and it requires that claims against people or persons or entities should be within a statute of limitation na sinasabi. Hindi yung sinasabi niyang you will wait or you will take your sweet time in filing a case against a person, especially if you have a cause of action. Ito yung kaso ni Tijam versus Sibong Hanoy na dinicide. Actually, this is a ruling doctrine dun sa Supreme Court na pag ikaw ay mayroong kaso at pinabayaan mo, and if you slip on your rights, then the court will be of no assistance to you. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Mga smuggled na gulay, nasabat sa Subic. Yan at iba pang balita. Abangan! Gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Hello, good morning. TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com
www.tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Nasabat ng Bureau of Customs ang mga smuggled na gulay sa Subic Bay Port kahapon. Pero mga magsasaka, nakukulangan pa rin sa aksyon ng pamahalaan laban sa smuggling. Magbabalik sa report, Charles Limon. Sa sanipuwersang inspeksyon ng Bureau of Customs at mga kinatawan ng Department of Agriculture, nasabat ang mga kargamentong ito sa new container terminal sa Subic Bay Port. Galing ito mula sa 6 na container na nakadeklarang dim sum pero nang buksan ay mga carrots at broccoli pala ang laman mula China. Pero sa Maynila, kabaliktaran ang nangyayari. Kuha ito kanina, bandang tanghali sa kalye ng Santo Cristo sa Tondo, Maynila. Lantaran dito ang pagbabagsak ng mga smuggled na mga carrots, kaya nalalamyaan ang mga magsasaka ng Benguet sa ginagawa ng pamahalaan kontra sa smuggling. Na-monitor din namin yan and we are thankful na may action. Pero pasensya na lang, pero kami ay nagtataka bakit sa Subic lang. Ay kasi ang volume talaga na diskarga ng mga smuggled na carrots ay sa Divisoria. Kung volume ang pag-uusapan, konti lang ang nadidiskarga sa Subic. Nakunan din kahapon ang pagbabagsak ng smuggled na carrots sa Divisoria. Dahil sa mga smuggled na carrots, patuloy pang bumababa ang kita ng mga magsasaka ng Benguet. Ang mga farmers dito ay they are losing 2.5 million pesos a day sa pagkabawas ng order ng mga carrots. Kasi kung last year 20% ang binaba ng order ng mga buyers, ngayon January and February 40% na ang binaba ng orders ng Manila and other key markets in the country. Una nang nagprotesta noong Lunes ang mga magsasaka ng Benguet dahil sa pagbaha ng mga smuggled na gulay sa bansa. Naglalaro ngayon ang presyo ng carrots sa 30 to 40 pesos per kilo. Kapag patuloy ang pagdami ng smuggled na gulay, bababa pa ito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, kulong ang kapitan ng barangay sa lalawigan ng Abra dahil sa pagtatago ng granada. Magbabalita, Randy Guzman. Isang granada ang nakumpiska kahapon kay Renato Domingo Banyes Jr., 50 anyos at kapitan ng barangay Tiktik, Pilar, Abra. Magitan nga no, ng pag-implement natin ng search warrant, nahanap natin itong fragmentation grenade na ito sa bahay ng isang kapitan dito sa Abra. So, bahagi ito ng patuloy nilang paghahanda para matiyak na payapa ang eleksyon sa lalawigan. Kung may mga information tayo at may deponent, nag-apply talaga tayo ng search warrant para kasi ito kasi illegal na proseso ng batas na ginagawa talaga ng PNP. Nasa kustodiya ngayon ng Abra Provincial Police Station ang kapitan. Haharap siya sa kasong paglabag ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9516 o Batas para sa Pagtatago ng Pasabog. Mas marapat na isuko na lang nila kasi meron naman tayo patuloy yung ating open katok o mga panghihikayat natin na yung may mga loose firearms, yung may mga baril na hindi na iparenew yung license o yung mga homemade talagang isali na lang nila kasi maaari pa itong mag-cause ng kanilang pagkakakulong kasi. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Hinakot ng Ilocano filmmaker ang mga parangal sa isang film festival. Tinatalakay ng kanyang pelikula ang mga hamon at kalbaryong
kinakaharap ng mga frontliner. May kwento si Jade Abelador. South Film Festival, the first prize goes to Joe by Mark Maneta of Tata Pelikula. He's always at the top of his game. Wagi ang pelikula ng Ilocano filmmaker at frontliner na si Mark Moneda sa 6th Sorok Short Film Festival. Isa itong award-giving body na pinangangasiwaan ng isang Korean businessman. Ang maikling pelikulang pinamagatang Seo George ay umiikot sa kwento ng isang grupo ng mga nurse. Tinatalakay nito ang mga hamon at kalbaryong pinagdadaanan ng mga frontliner sa gitna ng pandemya. George po, nakakuha po ako ng inspirasyon sa totoong buhay ko po as a frontliner. At saka sa mga, syempre sa mga colleagues ko din po na frontliner. And it's a story about the frustrations, the struggles that our frontliners are being faced po sa gitna po ng pandemya. At kung paano po sila nakipaglaban para sa kanilang karapatan at sa kanilang buhay. At kung paano sila nakabangon po sa pinagdadaan ng pagsubok. May pamilya akong kailangan pakainin at buhayin. Let that sink in! Ang hirap sa'yo, George. You always want to solve the problem but you don't want to be part of the solution. Of course! What do you expect from you? Ganyan naman talaga si George. He's just always right behind us. Pinapakita rin ng Seo George ang mapait na realidad na kinakaharap ng maraming Filipino health workers sa bansa. Isa na rito ang kakulangan ng hazard pay. Aniya, mahalagang bigyan ng liwanag ang mga bagay na naisasantabi at hindi na pag-uusapan. Nandito na tayo. We can't just quit at least ganun lang kadali. Of course we can, Aya. Okay, ask yourself nga, ha? Ano sa tingin mo nagagawa ng pag-iingay nyo dito ngayon, ha? Utang na loob, hindi na tayo college. Harapin yung katotohanan eh. At alam natin minsan ng mga katotohanan, mahirap siyang harapin kasi it's either masakit or ayaw din nating balikan yung mga masasakit na pinagdaanan natin. Pero kailangan natin siyang harapin para mabigyan natin ng awareness at magisingan ng kamalayan ng mga manonood. Tinalakay din ng Seo George ang pananamantala sa karapatang bumoto. Dahil sa mensahe at pagkatahi ng pelikula, tinanghal ang Seo George bilang Best Screenplay at napanalunan din ni Mark Moneda ang titulong Best Director. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Susunod, kamalayan sa climate change, sentro ng 2022 Montañosa Film Festival. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa POW! Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Dumarami na ang gumagamit ng vape bilang pamalit sa sigarilyo. Nananatiling tanong ay kung ligtas nga ba ito para sa kalusugan. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Ilang taon ding kahakahan ng sigarilyo ang nauubos ni Cristobal Sabong. Actually, nakakaubos po ako ng isang pack sa isang araw. Kaya nang mauso ang mga e-cigarettes o vape, ito ang kanyang ipinalit.
Ang contain lang naman po ng mga to kasi nalaman ko sa internet na VG, PG at saka nicotine lang. Hindi katulad sa smoking na ilang chemicals ang nandun. Kaya yun, nag-switch po ako sa vaping. Ginawa na rin niya itong negosyo. Kalakasan nung New Year, ganyan, mga umabot po kami ng 20, ganyan. 1,000 isang araw. Isang araw. 2,000 sa isang araw ang pinakamababa niyang kita. Sa gitna ng pagsikat ng e-cigarettes, nagbabala ang mga eksperto. Ang mga aparato at likido na ginagamit sa pag-vape ay kulang sa pagsusuri at hindi kontrolado. Dahil dito, hindi natin sigurado ang mga dinagdag na kemikal sa mga likido na ginagamit sa pag-vape. Sa katunayan, simula sa nakaraang taong, mayroon na pong mga pasyente, lalo sa ibang bansa na nagkakasakit sa baga dahil sa pag-vape. Sa ngayon, mayroon na pong tawag sa sakit na ito, ang e-cigarette or vaping product use associated lung injury. Sa pag-aaral ng Centers for Disease Control and Prevention, ang e-cigarette or vaping product use associated lung injury ay maaaring magdulot ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Nagkakaroon kasi ng impeksyon at tubig sa baga dahil sa mga kemikal ng e-cigarettes. Ayon sa Department of Health, isang 16 na taong gulang na babae mula sa Visayas ang naitalang unang kaso nito sa bansa noong 2019. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Pinaghahandaan na ang papalapit na ikalawang edisyon ng Montañosa Film Festival. Ang tema nakasentro sa climate change. Magbabalita, Jade Abelador. Kilala ang Baguio City sa malamig nitong klima, pero unti-unti na ring umiinit ang panahon. Makikita sa isang pag-aaral ng Meet You Blue Weather ang taunang pagtaas ng temperatura sa lungsod. Mula 1979, makikita ang unti-unting pagtaas ng temperatura. Para mapalawig ang usapin sa issue ng climate change, ang ikalawang edisyon ng Montañosa Film Festival ngayong taon ay nakasentro sa temang Mindset Change for Climate Change. We saw the importance of bringing back into the discussions climate change mitigation. And that's the reason why we came up with a 2022 Montañosa Film Festival theme, which is Mindset Change for Climate Change. Of course, yung environmental degradation partially is caused by climate change then. And these are caused by people activities. So what are these activities na pwede nating i-control? Yun ang magandang makikita natin sa Montañosa Film Festival para malaman ng mga tao. Ang 2022 Montañosa Film Festival ay ituturing rin na film tourism. So, with the unique offerings of Montañosa Film Festival, we can be able to invite visitors or tourists who are film enthusiasts or film lovers. Ang tema ay isa ring paraan para tulungang mamulat ang mga residente at mga turista sa pangangalaga ng lungsod. Ito ay sa pamamagitan ng paglantad sa mga problemang dulot ng climate change. Ang ginugusto nga natin sa paggawa ngayon ng mga films natin ay yung mga makapag-educate tungkol sa climate change para mahikayat ang mga turista na maging mas responsable para maging mas sustainable ang turismo sa Baguio City. Gaganapin ang 2022 Montañosa Film Festival sa March 19 hanggang 27 sa iba't ibang screening areas. Magkakaroon rin ng ibang aktibidad gaya ng music at food fair. Para naman masigurong masusunod ang health and safety protocols, nagsasagawa ang Montañosa Film Festival ng pre-registration sa kanilang Facebook page. Disgraceful! Your dancing is like a plague! Jade Abelador para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Stressed ka na ba? Normal lang yan.